Ang reklamong sisikaping ayusin ng public attorney ngayong gabi. Estafa, pautang ng cellphone units, hindi raw nababayaran. Napakalaking halaga. Tama na! Dating magkaibigan na ngayon ay magkaaway na paghaharapin ni Public Attorney Chief Persida Acosta. Ang kaso, ang inutang na cellphone hindi nababayadan. Magsitayo po tayo lahat. Magsisimula na po ang mediation. Nais kong malaman na lahat ang mediation, conciliation at arbitration ay halos mahigit 3 dekada na isinasagawa at proyekto ng Public Attorney's Office. Subalit ngayon, nandito tayo para bigyang linaw ang lahat at ipakita sa sambayanan ang gawain ito para mabawasan ang dockets ng ating mga husgado. Madaling magkaso pero mahirap patunayan ang iyong kaso. Kung ikaw naman ay kakasuhan, mahirap ding dumepensa. Kaya napakahalaga ang mediation na ito na maunawaan ng bawat tao sa buong mundo. Sa oras na ito, gusto kong malaman ang katotohanan at pawang katotohanan. Ang nagrereklamo, Corazon Remigio, 55 taong gulang mula sa barangay Bilolo, Orion, Bataan. Ang nirereklamo, Elizabeth Madrid, 34 na taong gulang mula sa barangay Villa Angeles, Orion, Bataan. Ano ang iyong problema? Sa kinuha niyo pong units na cellphone po, Ilang units? 5 po. 5? Magkano halaga? 45,000 po. Ano nangyari sa 5 units ng cellphone? Nung binigay ko po sa kanya yun, May 22. Ngayong taong ito? Opo. Ngayon po, nagbigay po siya sa akin ng mga hulog po ng pinahulugan niya pong cellphone. May 24 po hanggang June 13. So, the last po na yung June 13, wala na po akong nakuha sa kanyang pera. Hindi niya, dati-dati po dinadala niya sa akin. Ngayon, totally wala po siyang dinadala sa akin pera. Hindi makipag-usap po, wala. Pupuntahan ko po sa kanila, wala po siya palagi. Ibig mo sabihin, nagtatago siya? Hindi siya nakikipag-usap? Bet! Bet! Nasaan si Bet? Wala po siya dito. Siguro, gano'n na po siguro yung mga nangyari po na yun dahil hindi ko po siya matagpuan sa kanila eh. Doon sa usapan nyo, may obligasyon ba siyang isoli kung di niya maibebenta? Wala po. Eh yung halaga na pinagbilan, anong kanyang obligasyon? Kailangan po talaga ibalik niya po sa akin yung pinagbilang kasi hindi ko naman po, hindi ko na po maisasoli sa kaibigan ko po paano yung kung di niya cellphone eh. maibebenta? Dapat ba niya isoli sa'yo? Kung hindi niya po talaga nabibenta. Pero ang alam ko po talaga na i-sold out niya po lahat yun. Dahil yung isang cellphone po na yun, pinadala niya po niya sa anak sa Davao eh. Sa Davao, sa anak niya? Opo. Di sa Makatwid, hindi natupad ang usapan niyo, hindi niya binenta, kundi binigay niya sa kanyang anak. Yung isa lang po, Ano ngayon ang gusto mong mangyari? eh bigay niya lang po sa akin yung kaya nga para hindi po ako mapahiya sa aking kaibigan dahil kinuha ko lang po yung items po na yon sa kaibigan ko. Ala naman po akong ipapalawal doon sa ano na yun eh. Sa cellphone na yun at mabayad kasi 45,000 po yun. Ang nahihulog niya lang po eh as is na 6,230 lang po. Para naman may katibayan tayong nagbayad ka. Ang kabuuan pong naiiwan niya po sa aking utang, 38,770. Paano po gagawin ko po doon? Siyempre nahihiya po ako, wala po ako talaga ipapalawan, totally wala po talaga. So nakapag-partial sa iyo ng hulo? Opo, Magkano lang ang natitira? 38,000 po. Meron ka bang demand letter sa kanya? Oh, eto ha. Pag kumuha ka niyan, pipirma ka muna dito. Kasi para hindi naman tayo lukuhan. Hindi naman po ako nagpunta lang po ako sa barangay. Ano ang pinangako niya sa barangay? Na maghuhulog lang po siya, pero kasi ang dalas lang po niya sa akin, by November po. First week ng November po, ang last niya sa akin. Nababayaran niya? Opo. Pero sa ngayon, ang gusto mo, mabayaran ka na niya. Opo, kasi sinisingil na po ako ng kaibigan ko doon sa cellphone eh. Kanina
narinig natin ang kwento ni Aling Corazon. Matapos na mangutang itong si Beth ay hindi na daw ito nagbayad at nagtago pa sa kanya. Sa pagkakataong ito, pakinggan naman natin ang bersyon ng kwento ng inaakusahan na si Aling Beth. Anong masasabi mo, Aling Beth, sa mga pinaparatang sa'yo ni Aling Bali Corazon? po, nakikinig po siya sa sabi-sabi na sinasabi niya pinadala ko raw yung cellphone sa Davao. Wala naman siyang ebidensya sa akin. Sinasabi marami daw nagsasabi sa kanya. Wala naman. Ngayon, hindi ko naman ho siya pinagtataguan eh. Yun ang ina-expect niya, pinagtataguan ko siya dahil di niya ako nadadatnan sa bahay. Eh, hindi naman ho yung palagi na lang cellphone ng oras ko, di ba po? Marami rin akong gagawin. Ano ang katotohanan? Nabenta mo na ba lahat ang cellphone, yung 5? Anong nangyari sa mga cellphones? Naibenta mo ba Na-dispose ko lahat? na po, opo. Yung 5? Opo. Bali, hulugan din po yun sa mga taong kumuha sa akin. So hanggang ngayon, naniningil ka pa Opo. rin? Hanggang kailan ang kabayaran ng lahat ng cellphone na yun? Ayon Bali sa inyong po, usapan? ano pa ho, first week ng November pa ho yung ano ko eh, lahat Ang ng... matatapos. Opo. Gaano katotoo na binigay mo sa anak mo yung isa? Sa halip na isoli mo sa kanya o Hindi po, ibenta mo? wala pong pawang katotohanan yung sinasabi niya sa akin na binadala ko daw sa Davao sa anak ko yung cellphone. Sabihin mo nga kung sino-sinong pinagbentahan mo, kung totoo na ibinenta mo yung 5 na yun. Bali po yung mga barkada ko po tsaka yung kumari Sino-sino? ko po. Ano-ano mga pangalan ng mga barkada mo na pinagbentahan mo? Kasi issue ng pamangkin mo sa school. Kailangan talaga yung pagbayad sa school eh. Mga taga sa amin din po. Hindi mo alam ang mga pangalan ng Yun iba? nga po, yung kapatid ko po kumuha isa. Isa mo, kapatid mo. Erlinda po, Pizarro. Bilen Betangcol. Bilen Bitangkol. Annabel Ramos po. Ramos ang apelido. Ano pa isa? Jun Tolero. John Toledo. Catherine Tolero po. Di lumilitaw, hindi totoo yung paratang niyo po na ibinigay lamang to sa kanyang kapatid. Ibinenta talaga niya ang kanyang sinasabi. Hindi po, kasi po may kaibigan po ako naligaw sa amin. Automatic po, hindi naman basta po ako maniniwala dun eh, dahil sabi lang po yun. Ay, pero na ano ko po talaga pinadala niya sa Davao yung cellphone na isa. Kasi kung iisipin po, dahil ano yun, ang daily po talaga ang hulugan noon eh. Eh, minsan po, wala naman po talagang hulog hanggang June 13 lang po talaga niya ako binayaran. Wala na. As is talagang wala po siya binabayad sa akin. May makipag-usap sa akin, hindi siya nakikipag-text man lang, hindi siya nagte-text sa akin. Dati-dati ginagawa niya yun eh. Nagte-text nga ako sa'yo eh. Ang ginagawa niya, pupunta naman ako sa kanila, wala naman siya, ma'am. Anong tinetext mo? Sabi mo, Yun tinetext mo nga siya. po, nangako po ako sa magbibigay po sa kanya. Ngayon po, pag maniningil po ako, yung mga sinisingil ko rin, wala din po isang salita. Kaya hindi po rin ako nakapunta sa kanila para magbayad. Pero hindi ko po siya pinagtataguan. Eh, nasaan ka pag pumupunta siya sa inyo? Minsan nga po, maalis po ako, pumupunta po ako sa mga kamag-anak ko po, dumadalaw ako, gaya niya, nagbabarangay po siya. Hindi ka talaga niya naaabutan. Totoo yung sinasabi Hindi po niya na talaga wala niya ka. ako naabutan, pero hindi po ako nagtatago sa kanya. 38,770 ang utang ko. Ako ang magsi-shoulder noon. Ang kapal-kapal talaga ng mukha mo. Nakapal din ang mukha ko. Paano hindi ako makakapal ang mukha ko? Bahay ko. Bahay ko. Dahil ako ang mayroon. At narinig na natin ang dalawang panig, ang sunod nating aalamin, maaareglo ba o diretso na sa asunto? Hindi raw siya nagtatago. Ay, hindi ka nagtatago sa akin eh. Bakit palagi hindi kita inaabutan sa inyo? Akabot mo sa magulang mo eh, wala ka doon. Gaya niya Wala po, ka doon. nagpabarangay nga po siya Sana eh. kahit papaano, sinasabihan niyang mother niya na, o wala, inaningil eh. Accepted ko na talagang binibili mo sa nanay mo na, naningil yung anak ko, pasensya ka na, wala dito. Eh, wala naman say that, ganun eh, wala eh. Paano gagawin ko sa'yo? Talaga naman lahat ng sinisingil mo eh. Mga galit sa'yo dahil nga kalit nung tao, Karapatan napakatapang mo. karapatan ko yun dahil ako ang nagbibigay ng mga items na para ibigay ninyo at i-sold out nyo. Ako wala akong nakakamtan doon. Gusto kong tumulong sa'yo, pero anong ginagawa mo sa akin? Pero sasabihin Niloko mo na mo ko istapa- habang panahon, istapa niluloko mo kita. ako. Matagal na ako Hindi pagbibili kita ko sa'yo eh. istapa. Matagal na ako nagpapasensya. Ako napakabait kong tao. Lahat ibinibigay ko sa'yo. Lahat ng pabor ibinibigay ko sa'yo. Pero anong ginawa mo kahit na may sakit ako? Anong ginawa mo sa akin? Hindi kita niloloko. Hindi mo ako niloloko. Ilang buwan na? Ilang buwan ang ibinigay Eh, mo di sa pa akin naman na yun? update, ah. Ako may sakit ako November pero na. hindi ko inisip yun. Ang inisip ko ka makatulong sa'yo para malaman mo ang ginagawa mo sa kapwa mo. Ako, nag-concern ako sa'yo, natumulong ako sa'yo, pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa akin? Niloko mo Bakit? ako. Hindi naman kita niloko Pero eh. ang Lagi mo salita ko pinagsalita, sa'yo, niloko kita. Hindi ako ang Ba't ako makakasira magtatago sa sa halagang pinag-usapan ganyan natin. Ikaw ang nanguha sa akin ng items na yan. Ikaw ang makakasira sa pinag-usapan natin. Anong gagawin mo sa sinabi mo na yan sa akin? Puro na lang babangako? Puro na lang Bakit? babangako? Ako ba? Paano nararamdaman Ako din, mo? naniningil Sige din na ako mga na. aking kaibigan.
Alam mo ba, 38,770 ang utang ko. Ako ang magsishoulder noon. Ang kapal-kapal talaga ng mukha mo. Oh, mas makapal din ang mukha mo. Hindi ba ganon? Pag naniningil ka, kapal-kapal din ang mukha mo. Lagi na. Paano hindi ako makakapal ang mukha ko? Bahay Ay, ko. karapatan ko yun dahil ako ang mayroong... Ako ang kailangan mong anuhin, intindihin. Nako, Intindihin bakit? mo yung Bakit? side ko. Inintindi mo ba Palagi ako sa ikaw mga na lang ang sinasabi bibigyan mo? ko ng side. Pati No! pagbabarangay mo? Hindi ganon! Nako. Hindi ganon ang usapan natin. Hindi. Bakit? Nagharap tayo. Bakit may pinirmahan ba ako sa'yo? May pinirmahan tayo ka na ba? May binigay sa'yo. sinasal ba Kahit ako? yung birong ka pirma sa akin doon. Oo, Teka, wala. teka. Tahimik muna. Wala akong Ako muna. pinirmahan Ang sa'yo. haba na niyan. Tapos, Teka, ang haba pinirmahan na ng ko lang away yung niyo. mga date na Sandali. picture ng nuno Aling sa'yo. Bet! Aling Bet, sinasabi mo wala kang pinirmahan. Di may plano ka pa yata na itanggi yung 5 cellphone na yan. Ma'am, di po. Nadulas ka eh. Hindi po, wala po Pinagmamastang ko pinirmahan kayo habang kayo ay nagtatalo. Wala pa ako akong pinirmahan sa kanya, kundi O, lang wala po yung nga, mga pero ba't pinagdidiinan hinuhulog mo ko wala po ka sa namang kanya. pinirmahan? Ibig sabihin eh, itatanggi mo. Eh, kanina umamin ka na may nakuha kang 5 cellphone. Alam mo, itong puntong ito ay napakaganda dahil kayo ay magkaibigan ba kayo dati, Aling Corazon? Hindi po. Nakilala ko Paano po mo siya. siya nakilala? Nakilala ko po siya na yun this time na yung mga kabarkada po ng anak ko. Anak ko po to eh. Na nagpupunta siya, nakakabarkada siya. Yung barkada niyang babae, naging kaibigan niya. So ngayon, nagpupunta siya sa amin. Nakakausap ko siya, parang palagay ko sa kanila, para ko siyang anak o either kapatid ko siya, ganun. Ngayon, nagtiwala ako sa kanya, ma'am. Nagtiwala ako ng walang ano pa man. Nagbigay pa rin ako sa kanya ng cellphone na iyon. Kaya lang ako, ikaw ang makasisira sa akin yan. Dahil yung binigay kong items na yan sa iyo, inutang ko lang sa kaibigan ko yan. Inutang mo lang din. Kinuha ko lang So po may yun talaga. obligasyon ka ring bayaran. Opo. Ikaw ba ay kinakasuhan na nung pinagkautangan mo? Ay, siyempre, ako naman po, kahit naman po ganun, siyempre, nahihiya naman po ako, ma'am. Binabanggit po, itinitik sa akin yun. Ano na po, ano na yung cellphone? Ay, sabi ko, ay, wala pa ka akong hulog. Ay, ano ba, 5 yun eh. Napakalaking halaga noon, sabi niya, kaibigan. Napakalaking halaga noon. Anong gagawin ko kako? Hindi ko kako talaga masingin na, wala na akong hinuhulog eh. Sabi kong gano'n sa Hindi ko rin kanya. kasalanan yun na wala akong mahihulog dahil di rin nagbabayad yung mga pinautang ko. Hindi Kaya ganon. sana, Hindi pagpasensya mo ganon. o ano, Hindi ganon ang intindi mo dapat rin mong ako, sabihin sa akin. intindihin kita. Hindi ganon ang dapat mong sabihin Ako. sa akin, Bet. Hindi. Ang dapat mong sabihin sa akin, magpag-usap sa akin ka ng maayos, o pasensya ka na, Ate Ason, o ano ka pa man, sino pa man ang dapat mong kausapin. Paano ko mag-ano ng Paano hindi pasensya? makikipag-usap sa akin? Sinichismis mo pa ako na ganun ganyan. Hindi ako chismosa katulad mo dahil ikaw, lahat Nagpabarangay nga ng ka tao pa. nagagalit sa iyo, gumagawa ka ng mga aberya sa buhay mo. Pabarangay ka pa. Anong Dapat lang naipabarangay kita dahil napakalaking halaga ng Tama na! Mahaba na. Aling Bet, alam mo ba na doon sa pagkuha mo ng cellphones, 5, na may pangako ka na ititinda mo, ibibigay mo sa kanya yung pinagbilan, at may obligasyon ka rin na kung di mabenta, isoli mo sa kanya. Pwede kang kasuhan ng estafa ni Aling Corazon. At yung halaga ng 5 cellphone ay mangangahulugan ng parusa na pagkabilanggo ng 6 na taon, 1 araw, hanggang 10 taon. Alam mo ba yon? Opo. Alam mo pala eh. So ano dapat mong maging desisyon ngayon? Ang alam ko sa merong pinakargo sa kapwa eh, nakikiusap ka, nakikipag-usap ka, inaayos mo ang problema mo, nangangako ka ng maayos. Hindi mo dapat awayin yung pinagkakautangan mo o yung nagtiwala sa'yo na hindi ka nakatutugon. Napansin ko, meron kang sinasabing kamag-anak na napagbentahan mo. Opo. O, nagbayad ba? Hindi nga po eh. Hindi rin. Kasi hindi niya rin ako maintindihan eh. Hindi naman porke hindi ako nagpapakita Yun. sa kanya, nagtatago ko. Ang ginagagalit ni Aling Corazon, sa tingin ko, no, yung hindi ka mahagip, hindi ka makausap, hindi mo nagtatago ka, Hindi po hindi ka nagtatago. tumutupad sa pangako mo. Anong gusto mo, Aling Bet? Umareglo ka kay Aling Corazon o asuntuhin ka? Pwedeng criminal case for estafa, pwedeng civil action. Kasi may halong ano yan, ano? Pwede kang makasuhan ng misappropriation. Pwede kang makasuhan ng, sa Tagalog, panluloko sa kapwa. At may kulong yan. Gawin na niya po lahat. Anong gawin niya? Basta ako daw tumatakbo sa utang ko. Hindi mo tatakbuhan. Aling Corazon, hindi naman doon niya tatakbuhan.
Eh, kaso nga po, Gawin mo na nandun lahat, po ako doon magpaano sa ka na. sinasabi niya hindi po ako tatakbuhan. Eh, paano naman yung responsibility ko sa kinuhanan ko po na Hindi yun? pa naman Gusto due ko, date. kahit papaano po, malaman ng kaibigan ko, kailan ko rin po mabibigyan siya ng pera. Yon. Hanggang kailan mo kayang bayaran, Aling Beth? Hindi na rin po ako nangangako basta po pagdating po ng sisikapin ko po maningin. Dahil po yung mga sinisingil ko nagtatago din ho eh. Isikapin mong maningil. Opo. Nung dati ba hindi ka nagsikap maningil? Nagsikap din po. Kaya mo ba sigilin ang kapatid mo? Opo. Kaya nga po ako minsan napapawi din eh. Dahil sa paninimili. Ano ngayon ang mai-o-offer mo kay Aling Corazon bilang pang-areglo mo sa kanya dahil sa problemang yan kaysa ikaw ay makasuhan sa husgado, sa piskalya? Yung ginawa niya sa akin eh, binaranggay niya pa ako. Eh, karapatan niya na magbarangay. Oo, ngayon natuwa ka na. Ay, Alam mo, ang pagbabarangay ng isang tao, usapan na marangal, usapan na Oo. pakikipag-usap para malaman ang Oo, side by side. kahiyan ko, Hindi di ba? pinabarangay kita Oo, na kita mo. although na Nako, ipapahiya tumingin ka ka. sa tao. Hindi. Huwag mong Hindi. intindihin Ano, ng bakit tao hindi? dahil hindi ka Ba't papakainin di ko ng tao. intindi ng tao? Isipin Na mo sinasabi mag-usap nila. tayo ng marangal Pati sa magulang ko, barangay. pati kapatid ko, gagat sa akin. Anong Wala akong mapapala pakialam sa mo? magulang mo. Oh, Ikaw ang may pala mo. karapatan para sa akin Ako. dahil ikaw Ay, ang tama kumuha. na. Kasi hindi ka niya mahagip, hindi ka niya makausap, hindi ka niya makita, hindi ka niya matagpuan, di umano wala kang text. Kaya napilitan siyang magbarangay. Kasi hindi ka niya mahagip, hindi ka niya makausap, hindi ka niya makita, hindi ka niya matagpuan, di umano wala kang text. Kaya napilitan siyang magbarangay. Napakaganda ng Kanina pinanindigan ni Beth na hindi naman niya tinatakbuhan ang kanyang obligasyon sa pinagkautangan si Corazon. Alamin natin ang kahihinatnan ng kasong ito. Ang kaso, estafa. Base sa Article 315 ng Revised Penal Code, dalawang elemento ang kinakailangan upang maparusahan ng kasong estafa. Una, kailangan may pang-aabuso sa tiwalang ibinigay ng naghahabla sa isinasakdal na may kasamang panloloko. At pangalawa, kailangan may perwisyong nagawa sa isang tao na may katumbas na halaga ng pera o ari-arian. Sa kaso ni Aling Beth at Aling Corazon, kung saan umabot sa 38,770 pesos ang perang hindi nabayaran, maaaring masampahan ng kasong estafa si Aling Beth kung mapapatunayan na siya mismo ang may sala. Maaaring patawan si Aling Beth ng 6 na taong pagkakabilanggo na may kasamang kaukulang multa. Ikaw ang nasira, ako. Yun ang sinasama ng loob niya. Na di umano, kumalat na doon sa barangay nyo na kayo ay may problema at siya ay nireklamo mo. Pero Aling Beth, dapat maunawa mo, ang barangay ay nandyan para talaga ayusin ang mga problema ng magkakabarangay. Huwag mo masamain kasi hindi ka niya mahagip, hindi ka niya makausap, hindi ka niya makita, hindi ka niya matagpuan, di umano wala kang text. Kaya napilitan siyang magbarangay. Napakaganda ng pagkakataong ito na ang problema nyo ay maayos at masolusyonan, ma-mediate kayo, ma-conciliate, kesa makadagdag pa kayo sa dami ng mga nasa dakit ng ating mga husgado. Aling Beth, nakahanda ka bang tumanggap ng aking payo sa'yo? Salamat naman. Wala ka bang hanap buhay? Minsan po nagtitinda po ng barbecue. Wala ka bang asawa? Eh, wala na po. May mga anak ka ba? Ilan ang anak mo? 3 ho. May hanap buhay ba ang mga anak mo? Nag-aaral pa po. Nag-aaral. Wala ka pang pagkukunan ngayon sa mga kapatid mo para maayos yung problema nyo ni Aling Corazon. Paano nga po ako makakalapit ngayon? Itinakwil na ako dahil sa ano niya pa, babarangay. Nalaman po ng magulang at kapatid, kinakaya nila ako. Dahil lang doon, tinakwil ka? Eh di bawiin mo yung cellphone doon sa kapatid mo. Kaya nga po ako naglaslas eh. Hindi ba nila isusoli yun, yung kinuha nila? Yung cellphone? Wala na rin po eh, pinamigay niya po sa anak Pinamigay! niya. Binigay po sa anak niya. O ano, di sa anak niya, kunin. Yun ang tinatawag na conversion. Yun ang tinatawag sa batas na hindi yung talagang intensyon ng usapan nyo ang naganap, kundi naisalin sa kamag-anak. Eh pag sa kamag-anak ka nagbigay na isang gamit, kung isa huwag ka nang umasa na babayaran pa yun, para bigay na yun. Kaya sumasama ang loob ni Aling Corazon. Ano ang magandang maipapangako mo ngayon kay Aling Corazon para hindi ka maasunto? May papangako lang ko po, makabayad po sa kanya. Sisikapin ko po. Sisikapin mo. Hanggang kailan kaya ang pagsisikap mo? O yun ang tanong, hanggang kailan?
Hindi ko masabi. Basta po mag-ano po ako, sisikapin Ay ko. walang concrete doon. Kailangan, hulugan mo buwan-buwan. Halagang? Anong Ano halaga? po ang kaya Kahit niya? na nga po, hindi Ano, kasi- magkano ang balance si Aling Corazon? 38,770. 38,000. Payag ka ba, Aling Corazon, hulug-hulugan niya ng 1,000 isang buwan? Papayag po ako dahil ako na lang po ang kakausap sa kaibigan ko. Yun, napaka-menos na yun, 1,000 isang buwan. Kung ikaw ay makaka-sideline, isang marangal na hanap buhay, mahuhulugan mo na siya. Kaya ang tanong ko sa'yo, anong gusto mo? Asuntuhin ka niya o areglo ka? Asunto? Asuntuhin ka na lang? Hindi po. Ano nga? Aregluhin. Areglo. Okay. So, sa ngayon, pwede kayong magkaroon ng compromise agreement. Narito si Atty. Aresa at Atty. Dacpano para tulungan kayo sa inyong compromise agreement. Okay ba yan sa inyo? Aling Corazon, ano masasabi mo ngayon kay Aling Beth? Sana yung sinasabi niya sa akin, praise the Lord na mabayaran niya ako monthly. O, napakabait ni Aling Corazon. Siya na makikiusap sa kinuhanan niya. Aling Beth, ano ngayon na masasabi mo? At pangako mo kay Aling Corazon. Pumapayag na siya 1,000 kada buwan. Okay na yan, Aling Beth? Pag hindi ka nakabigay o nakabayad, pwede ka pa rin makasuhan ni Aling Corazon. Yun ang dapat mong maunawaan, Aling Beth. Sa pagpirma mo at paglagda sa isang compromise agreement, yan ay inunotaryo at panunumpaan sa administrating officer. At pagkapanumpa mo, pag hindi ka tumupad, panibagong kaso ang pwedeng ipataw sa'yo. Nauunawaan mo ba, Aling Beth? Okay. Ikaw ba ay nangangako at sumusumpa sa pagkakataong ito? Nasisikapin mong matugunan ang iyong pangako kay Aling Corazon? Tayo ka nga. O, ngayon, Aling Beth, ikaw ba ay handa na pumirma dyan? Opo. Sa kasunduan nyo? Opo. Ikaw ba ay nanunumpa, natutugunan mo ang kasunduan na yan o compromise agreement? 1,000 kada buwan, hanggang sa mabayaran mo ang balanse mo. Nanunumpa ka? Ako po yung nanunumpa. Sa abot na aking makakaya, aking gagawin na lahat para mabayaran ko po siya. Okay, pwede ka nang lumagda. At ikaw naman, Aling Corazon, pumapayag ka naman na ikaw bayaran 1,000 kada buwan doon sa 5 cellphone na nakuha sa'yo. Pwede na po yun kasi kaysa naman po hindi ako mabayaran para may maibigay naman po akong pera sa kaibigan ko. Mairimit ko man kahit 1,000 na aman. Para hindi Okay. pa ako kayahiya sa kaibigan ko. Okay? Kung gayon, handa kang lumagda sa kasunduan o compromise agreement na ipinangangako sa'yo ni Aling Beth? Okay, sa ngalan ng Public Attorney's Office, ako ay nagagalak sapagkat kayo ay nagkasundo at sa araw na ito ay magiging maayos na ang inyong sigalot at maayos na ang inyong problema, wala nang asunto, kundi areglo. Nasaksihan natin ang pag-areglo sa kaso ni Corazon Remillo at Beth Madrid, kung saan imbis na kasong estafa ay napagkasunduan na lamang ng dalawang kampo na pagbayarin si Beth ng halagang 1,000 kada buwan hanggang mabayaran ang kabuang halaga ng kanyang inutang kay Aling Corazon. Pakinggan natin ngayon ang pahayag ni Aling Corazon tungkol sa kaso. Aling Corazon, kontento po ba kayo sa itinakbo ng mediation natin ngayon? Kung yun ang dapat na yan, sumusunod naman po ako sa batas eh. Kung yun ang napagkasunduan namin, okay lang sa akin yan hanggang sa makabayad. Huwag lang ako mapaya sa aking kaibigan. Sisikapin ko mabayaran siya. Kung kayo ay may problemang legal, isang guni at dumiretso dito sa public attorney. Dahil dito, walang problema ang hindi masusolusyonan. Dito, ang kaso mo may patutunguhan. Ako po si Ina Zara para sa public attorney. Magpapalit mo ba sa Aling Salud? So, anong gusto ninyo, Aling Salud? Uulitin mo pa rin ba? Magpapakulong ka rin, sabi mo? Pareho kayo? Pareho kami. Dahil siya, bumugbog sa akin, kami nagsusuwan sa loob ng kulungan. Ayaw ko nga magpabugbog. Nagtatak mo, Aling Salud, sa edad po ninyo yan. Sorry po, pero gusto pa rin magpapakulong. Ibig sabihin po, pag magpapakulong kayo, magkasalanan din kayo. Wala akong kasalanan po. Eh, ba't kayo magpapakulong? Dahil doon, libre ang pagkain.